Magandang umaga mga kapwa ko mag-aalaman. Nandito ulit tayo ngayon sa farm natin dito sa Quezon Province. Mini farm lang. So ngayong umaga, magandang sikat ng araw. So tayo magdidilig muna ng ating mga tanim. So papakita ko sa inyo yung mga tanim natin. So ito mga ka-farmer, yung ating mga tanim. Meron tayo ditong mga okra, sili, yan. Kamatis, meron din tayo. Tapos ito, mga mustasa. Nakuha na namin ito nung iba, nailuto na. Masarap siyang isama sa mga ginataan na isda. So yan, meron din tayong talong. Tapos dun sa loob ng ating greenhouse, yan, meron tayo ditong mga bagong tanim lang na lettuce. Kasi yung iba ay na-harvest na namin. So ito, may natira lang na isang maliit-liit pa kaya hindi namin kinuha. Pero karamihan ng nandyan, hinarvest namin para magamit namin pang salad nung fiesta. So ipapakita ko rin sa inyo yung nandun sa kabilang panig ng ating farm. So mga ka-farmer, gumawa ako ng maliit na greenhouse. Yan. Sa loob niyan, meron tayong hindi ko malaman kung Brussels sprouts to o broccoli. Titignan na lang natin kapag bumunga na. So kakaunti lang yung sumibol dun sa loob, pero tataniman ulit natin ng bago yan. Tapos dito sa kabilang panig, nandito yung ating mga tanim din. Yan, meron din tayo ditong mga okra. Yan. Laki na yung bunga, kukunin natin mamaya. Tapos mga kamatis din, tsaka mga sili, sitaw, tsaka itong mga mustasa din. So mainit ang panahon kaya kailangan natin silang diligan ngayon. So samahan niyo ako, magdidilig muna tayo. Ito mga ka-farmer, nagtanim din ako ng mga kangkong, sitaw. Yan, pinagsalit-salitan ko na lang yung kanilang pagtatanim para makalaki sila dito sa parting to. So itinabi ko sila dito sa ating kalabasa. Itong kalabasa naman, kinukuha na lang natin ng talbos tsaka bulaklak kasi hindi naman bumubunga. So maganda-ganda rin kasi medyo naliluluman itong mga kangkong natin, makakalaki sila ng ayos. So didilagan din natin to para kumbaga mapreskuhan na sila. So yun mga ka-farmer, tapos na tayo magdilig. So lahat ng ating mga tanim dito nadiligan na natin. Yung ating mga mustasa, mga talong, okra. So tapos na tayo. So ngayong umaga, medyo mahaba pa naman ang oras bago tayo magtanghalian. Ililipat muna natin yung mga natitira nating punla na lettuce kasi nakakuha na naman ako ng baso dun sa Dabigli Farm sa Cabinti, Laguna. So kumuha rin ako doon ng bagong punlaan natin kasi yung ating ginagamit na punlaan ay sira na. So kailangan na natin ng bagong punlaan para mapalitan na natin yun. So maglilipat muna tayo ng punla. Samahan niyo ako. So yun mga ka-farmer, nandito tayo sa loob ng bahay. So ito yung ililipat natin, yung natira natin na mga punlang lettuce. Yan, kakaunti na naman, parang nasa 10 piraso na lang ito. Nakakuha na naman tayo ng baso doon sa farm natin. So ito, nakakuha rin tayo ng bagong punlaan para maganda na yung ating tanim kasi durug-durug na. So, magpupunla tayo ng lettuce na tourbillon variety. Ito kasi yung variety na matatag sa sikat ng araw, kaya hindi tayo nagkakaproblema. Pupunla na rin tayo ng mga bok choy, ng repolyo, saka ng pechay bagyo. So subukan natin pasibulin. Magdadamay din tayo ng ilan na kamatis. So pakita ko sa inyo yung paglilipat natin. Sa ngayon ito ipuputulin ko muna kasi para kasya dun sa lalagyan natin. Medyo putol na rin kasi siya dun sa parting gitna, kaya tutuluyan ko na, hahatiin na lang natin para hindi na maghawa-hawa pa yung sira. So samahan niyo ako. So ito na yung ating ginayat na taniman.
So, sa pagpupunla natin, gagamit tayo ng kokopit. Ito, nakalagay sa sako. Ah, ito yung mga gilingan ng bunot ng nyug. So, ginigiling siya. Tapos ito yung ginagawa natin na pinaka-medium para pagtaniman natin. So, maganda siya kasi nag-absorb siya ng moisture. Kumbaga, pag dinilagan natin to, hindi agad-agad nag-evaporate yung tubig. So, talagang perfect siya para sa mga punla natin. So, ilalagay lang natin to dito. Kakarat lang natin. Yung iba ay, kumbaga, sinasala pa nila para matanggal yung mga malalaki. So, sa kaso natin, kakunti kasi yung supply natin ng kokopit. Kaya kailangan natin na naisama na rin kahit yung mga malalaki. Nagkakaigin na rin naman kasi subok ko na sa tagal ko nang ginagawa rin ito. So yun mga kaparmer, ito na yung ating punlaan yan. May kokopit na yan. So kailangan lang natin gawin, may butas-butas yan yung bawat butas, bawat pitak para doon natin nilalagay yung mga buto na itatanim natin. So hindi ko alam kung kasya pa dito sa ganitong kadami yung ating buto ng lettuce. Kung hindi naman, ay lalagyan na lang natin to ng kamatis. Kumbaga, pupunlaan na lang natin siya ng kamatis. So, tatapusin ko lang to at papakita ko sa inyo kapag nalagyan ko na ng buto. Ito mga ka-farmer, gagamit tayo ng turbilyon na variety ng lettuce. Ito yung maganda kapag ganitong mainit ang panahon. So, ipupula na natin to lahat kasi kakaunti na naman. Para kumbaga magsabay-sabay na isibol nila kasi marami pa naman tayo ng tataniman doon sa ating greenhouse. Farmer, yung ating pinunla, makikita nyo yung mga butong yan. Yan yung ating mga lettuce. So itong kabilang parte na walang nakatanim, lalagyan na lang natin to ng kamatis para kumbaga mapuno natin itong punlaan natin. Tapos itong mga lettuce na ito, kumbaga halos wala silang tabon. So kumbaga isasarado lang natin itong mga kokopit para lang matakpan sila. Hindi kailangan ilubog ng malalim kasi hindi makakalabas yung mga baka hindi makalabas yung ating mga punla, kumbaga yung pinakahalaman. So yun mga ka-farmer. So kapag nailagay na natin yung kamatis, ang kailangan na lang natin gawin ay diligan ito. Tapos pwede na natin ilagay sa madilim na lugar para makasibol sila. So yun muna mga ka-farmer. Mamaya na natin nililipat yung ating mga punla sa baso kasi sobrang init, baka mga matay lang. So mamayang hapon natin lilipat para diretsong lagay na natin doon sa ating greenhouse. So samahan nyo ako mamayang tanghali. A few moments later. Magandang hapon mga ka-farmer. Nandito na ulit tayo sa ating farm. Medyo hapon na ngayon. Medyo malilim na rin dito sa farm natin. So, perfect time para magdilig. So, yung mga nilipat natin na punla ay ilalagay na natin ulit doon sa ating greenhouse, doon sa loob ng greenhouse natin para kumbaga makapag-adapt na sila doon sa kanilang bagong pagtataniman. So, magdidilig muna tayo ngayon. Samahan niyo ako. Sobrang init mga ka-farmer ya. Kahit kakadilig lang natin kanina, tuyong-tuyo na yung ating mga tanim ulit. So, hindi talaga pwedeng hindi didiligan din ng hapon. Kumbaga, pagkadilig sa umaga, dapat madidiligan din sa hapon. Gaya niyan, yung mga kamatis natin. Talagang hindi kinakaya, natutuyo yung kanilang pinakapuno. So, didiligan na muna natin to ngayon. So yun mga ka-farmer, tapos na tayong magdilig ng ating mga tanim, mga mustasa natin, mga talong. So nandito tayo ngayon sa loob ng aking greenhouse, maliit na greenhouse. Ililipat na natin itong mga nilipat natin na punlang lettuce.
So, ilalagay natin doon sa mga pipe kasama nila. Yung mga nandito, ihiwalay lang natin ito ng batch kasi mas maganda yung magkakasabay sila sa isang pipe lang. O, 10 lang naman ito, kasya-kasya ito dito sa ating pipe. So, samahan nyo ako, lilipat lang natin. So, ito na mga ka-farmer, yan. Nailipat na natin dito sa pipe natin yung ating mga pudla. So, itong pangatlo, itong nasa pinakababa ay kakaunti yung tubig. Kumbaga, yung nutrient solution niya. So, magtitimpla tayo ngayon para kumbaga malagyan natin yan. So, mamaya ako natitimplahan yan pagkabalik ko dun sa bahay. Sa ngayon ay kumbaga titignan muna natin kung ano pang pwedeng gawin natin dito sa ating mini farm. So, samahan niyo ako mamaya. So yun mga ka-farmer, chinek ko lang yung dala ko na chicken manure. Yung manure na yun, nakuha ko yun dun sa farm natin, sa The Big Clip Farm sa Cabinti, Laguna, para kumbaga magamit natin dito sa Quezon Province. Ang naisip ko lang, sana ilalagay ko ngayon dito sa mga tanim natin dito. Kumbaga, lalagyan ko sila ng, yun yung gagawin natin ng pinaka-abono. Kaya lang, naisip ko na ihahalo ko na lang siya doon sa gagawin natin na compost. Kumbaga, nag-aantay lang tayo nung ihahalo pa natin na yung sa balat ng palay para kumbaga makagawa tayo ng ating sarili nating compost dito. So, hindi ko na muna gagalawin yung ating chicken manure na yun. Nire-reserva na lang natin. So, tapos na naman tayo magdilig dito. Kaya, wala na tayong gagawin ditong ngayong hapon. So, yun muna ngayon mga ka-farmer. Kukunin ko muna yung timba na pinagtitimplahan ko ng nutrient solution para makapagtimpla tayo at para masalinan natin yung ating mga lettuce. So, di ko na ulit papakita yun sa video. Isasama na lang natin sa kumbaga, mga clip na lang siguro para makita nyo rin kung paano magawa ng nutrient solution. So, yun lamang muna ngayon ang may babahagi ko. Maraming salamat sa inyong panonood. Naway pagpalain tayong lahat.